has created their own watery kingdom. They've built the biggest beaver dam the world has ever seen. 10 mga kahanga-hangang istruktura na itinayo ng mga hayop. Akalain mo yon, hindi lang pala tao ang may kakayahang magtayo ng mga istruktura. Grabe, nakakabilib naman talaga. Alam naman natin na likas na sa mga hayop ang pagiging masipag at ang pagkakaroon ng kooperasyon upang magawa ang isang bagay. At ito nga marahil ang ginamit nila upang magawa ang mga istrukturang ito. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 mga istruktura na itinayo ng mga hayop. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Compass termites. Ang compass termites o Amitermes meridionalis ay mga anay na matatagpuan sa Northern Australia. Kilala sila dahil sa kakaibang mga bahay na tinatawag na magnetic mounds. Ang mga burol na ito ay mataas, makitid at nakatutok mula hilaga hanggang timog na parang kompas. Dahil sa natatanging disenyo at posisyon ng kanilang mga tirahan na itinuturing ang mga ito bilang isa sa mga pinakakahanga-hangang likha ng kalikasan mula sa mga hayop. Ang mga burol na itinatayo ng compass termites ay may makitid na mga gilid at maaring umabot ng 3 meters ang taas. Ang mahalaga sa kanilang disenyo ay ang tamang direksyon na laging nakaharap mula hilaga hanggang timog. Ang ganitong posisyon ay tumutulong upang hindi gaanong mainitan sa loob ng kanilang tahanan sa tanghali. Sa umaga at hapon naman ay sapat ang init na pumapasok sa kanilang bahay para manatiling komportable ang kolonya. Dahil sa espesyal na hugis at posisyon ng kanilang tirahan ay nananatiling maayos ang daloy ng hangin sa loob. Nakatutulong ito para mapanatili ang malamig na temperature kahit sobrang init sa labas. Ang kanilang tirahan ay nagsisilbing natural ventilation kung kaya't ligtas at komportable ang buong kolonya. May kanya-kanyang tungkulin ng mga anay. Ang mga manggagawa ang nag-aayos at nagpapanatili ng tirahan. Ang mga sundalo ang nagpoprotekta laban sa mga kalaban tulad ng mga langgam. At ang reyna ang naglalayong palakihin ang populasyon ng kolonya. Bukod sa paggawa ng mga tirahan, tumutulong din ang compass termites sa pagpapanatili ng kalikasan. Kinokolekta nila ang mga tuyong dahon at iba pang organic materials na kanilang ginagawang pagkain. Sa ganitong paraan ay nakakatulong sila sa pagpapanatili ng matabang lupa na mahalaga para sa paglaki ng mga halaman. Ipinapakita rin nila kung gaano kahalaga ang pagtutulungan at pagkakaisa upang mabuhay ng maayos bilang komunidad. Isa sa mga nakakaaliw na tanong tungkol sa compass termites ay kung paano nila natutukoy ang eksaktong posisyon ng north at south. May mga teorya na maaaring ginagabayan sila ng magnetic field ng mundo o kaya'y ng liwanag ng araw. Number 2. World's Largest Beaver Dam. Ang world's largest beaver dam ay matatagpuan sa Wood Buffalo National Park sa Alberta, Canada. Ang dam na ito ay itinayo ng mga beaver gamit ang mga sanga, putik at dahon. Ipinapakita nito kung gaano kahusay at matiyaga ang mga beaver sa paggawa ng mga dam na nagsisilbing kanilang tahanan at proteksyon mula sa mga panganib. Natuklasan ang dam na ito noong 2007 gamit ang satellite images. 850 meters ang haba nito, mas mahaba pa kaysa sa karamihan ng mga dam na itinayo ng tao. Sa karaniwan, ang mga dam ng beaver ay umaabot lamang sa 10 hanggang 100 meters, kung kaya't talagang pambihira ang sukat ng dam na ito. Patuloy pang lumalaki ang dam dahil patuloy na dinaragdagan ito ng mga bagong sanga at putik ng mga beaver. Samantala, gumagamit naman ang mga beaver ng kanilang matalas na ngipin para putulin ng mga sanga at maliit na puno. Ipinapasok nila ang mga ito sa tubig at tinatambakan ng putik upang mas tumibay ang dam. Sa pagbuo ng dam ay nakagagawa sila ng pond o maliit na lawa na nagsisilbing tirahan nila at nagbibigay ng proteksyon mula sa mga predators. Dagdag pa rito, ang napakalaking dam sa Alberta ay bunga ng ilang dekadang pagtutulungan ng iba't ibang henerasyon ng mga beaver. Ang kanilang patuloy na pagdaragdag ng materials ay nagpalaki ng husto sa dam na ngayon naging tahanan din ng iba pang hayop tulad ng mga isda, palaka at ibon. Malaki ang nagiging ambag ng dam sa kalikasan at ecosystem sa paligid nito. Nakakatulong ito na mapabagal ang daloy ng tubig, pigilan ang pagbaha at mapanatili ang tamang level ng tubig. Dahil dito ay nabubuo ang mga wetland, ito ay mga lugar na mahalaga para sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Bukod sa mga beaver ay maraming hayop ang umaasa sa mga wetland gaya ng mga isda, palaka at mga ibon. Bagamat minsan ay nagdudulot din ito ng problema tulad ng pagbaha sa kagubatan at pagbabago sa daloy ng ilog, mas marami pa rin ang mabuting dulot nito.
Number 3. Ant bridges. Ang tulay ng langgam ay isang natatanging halimbawa ng pagtutulungan sa kalikasan. Ginagawa ito ng mga langgam sa pamamagitan ng pagdudugtong ng kanilang mga katawan upang makatawid sa mga puwang o harang tulad ng mga sanga o agwat sa mga dahon. Karaniwan itong makikita sa mga tropical na lugar, lalo na sa mga uri ng army ants at weaver ants. Sa paggawa ng mga tulay, ipinapakita ng mga langgam ang galing nila sa pagtutulungan kahit walang leader na direktang nag-uutos sa kanila. Kapag may balakid sa kanilang daraanan na hindi kayang lampasan, ay nagsasama-sama ang mga langgam upang makabuo ng tulay. Unang kumakapit ang ilang langgam sa isa't isa gamit ang kanilang mga jaw at paa. Pagkatapos ay dudugtong ang iba pang langgam hanggang mabuo ang isang matibay na tulay. Ginagamit nila ang tulay para makatawid ng ligtas at para madala ang mga pagkain pabalik sa kanilang kolonya. Gayun din, ang paggawa ng tulay ay nagpapakita ng kahangahangang pagtutulungan ng mga langgam. Kahit walang leader ay nagkakaintindihan sila gamit ang kanilang instinct at pheromones na isang chemical na nagsisilbing signal sa bawat isa. Kung may pagbabago o panganib sa paligid, ay mabilis nilang binabaklas at binubuo muli ang tulay sa mas ligtas na lugar. Dahil sa kanilang mahusay na pagtutulungan ay naging inspirasyon ang mga langgam sa pagbuo ng modern technology tulad ng swarm robotics. Ito ay isang sistema kung saan ginagaya ang kilos ng mga langgam para sa mga robot na kayang magtrabaho ng sabay-sabay kahit walang isang direktang pinuno. Ginagamit ito sa mga drone at automated systems na mahalaga sa mga lugar na mahirap maabot ng tao. Bagamat matibay at epektibo ang tulay ng mga langgam, mayroon din itong mga limitasyon. Kailangan ng sapat na dami ng langgam para makabuo ng maayos na tulay, lalo na kung mahaba ang distansya na kailangang tawirin. Kung kulang ang mga langgam ay maaaring hindi mabuo ang tulay. Bukod dito, pansamantala lamang ang mga ito dahil binabaklas nila ito matapos gamitin upang hindi maaksaya ang kanilang lakas at oras. Number 4. Horse ants. Ang horse ants o Camponotus spp ay isang uri ng langgam na kilala sa kanilang husay sa paggawa ng pugad at mga tunnel. Tinatawag din silang carpenter ants dahil sa kakayahan nilang humukay sa kahoy. Hindi nila kinakain ng kahoy tulad ng anay, ngunit ginagawang pulbos ito at itinatapon sa labas ng kanilang tirahan. Ang kanilang maayos na sistema ng paggawa ng pugad ay nagpapakita ng mahusay na pagtutulungan sa kanilang komunidad. Ang mga horse ants ay karaniwang naninirahan sa mga puno, sanga o mga nasirang kahoy. Kapag nahanap nila ang tamang lugar, ay gagamitin nila ang kanilang jaw upang humukay ng mga tunnel at silid. Ang bawat bahagi ng kanilang pugad ay may partikular na gamit, may silid para sa mga itlog, imbakan ng pagkain, at lugar na pahingahan ng mga manggagawa. Maingat nilang idinidisenyo ang mga tunnel para konektado ang lahat ng bahagi ng pugad. Nakatutulong ito para makagalaw ng mabilis ang mga miyembro ng kolonya. Bukod dito ay maayos din ang ventilation sa kanilang pugad, kaya komportable ang lahat ng langgam sa loob. Samantala, bawat langgam sa kolonya ay may sariling tungkulin. Ang reyna ang nangingitlog para mapanatili ang dami ng kanilang populasyon. Ang mga manggagawa naman ang naghahanap ng pagkain, nag-aalaga ng mga itlog at nag-aayos ng kanilang pugad. Samantala, ang mga sundalong langgam ay nagbabantay upang protektahan ang komunidad mula sa mga kalaban tulad ng ibang insekto. Ang mga horse ants ay kinakaya din na manirahan sa iba't ibang kapaligiran. Madalas silang makita sa mga puno at kagubatan, pero kinakaya rin nilang manirahan sa mga bahay at gusaling gawa sa kahoy. Ang kanilang mga tunnel ay nagbibigay ng proteksyon mula sa ulan at init na tumutulong sa kanilang kaligtasan. Kapag may banta ay mabilis na umaaksyon ang mga sundalong langgam para ipagtanggol ang kolonya. Kapag hindi nila kaya ang kalaban ay ginagamit nila ang mga tunnel bilang ruta ng pagtakas para mailigtas ang reyna at iba pang miyembro ng kolonya. Number 5. Cliff swallows. Ang cliff swallows o Petrochelidon pironota ay mga ibon na kilala sa paggawa ng matitibay na pugad gamit ang putik. Ang kanilang mga pugad ay may bilog o bumbilyang hugis at madalas makikita sa mga bangin, ilalim ng tulay o pader ng mga gusali. Dahil sa husay nila sa paggawa ng mga tahanan ay ligtas sila sa masamang panahon at mga mandaragit. Ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng pugad ay isa sa mga natatanging halimbawa ng kahusayan ng mga hayop sa kalikasan. Gumagamit ang cliff swallows ng putik para itayo ang kanilang mga pugad.
Kinukuha nila ang putik mula sa mga basang lupa o gilid ng ilog at dinadala ito sa kanilang mga tuka. Isa-isa nilang dinidikit ang bawat tipak ng putik sa lugar na napili nilang paglagyan. Kailangan nila ng 1,000 hanggang 1,400 na piraso ng putik para mabuo ng buo ang isang pugad. Sa proseso ng pagpapatuyo ay tumitibay ang mga pugad at nagiging matatag kahit sa ulan o hangin. Ang mga cliff swallow ay kilala sa kanilang pamumuhay ng magkakasama sa kolonya. Sa isang kolonya ay daan-daang ibon ang sabay-sabay na gumagawa ng pugad sa iisang lugar. Kadalasan ay pinipili nilang gawin ito sa ilalim ng tulay o gilid ng mga pader na mataas kung saan mas ligtas mula sa mga mandaragit. Dahil sa pagsasama-sama nila ay mas mahirap para sa mga kalaban na umatake. Bukod pa rito, natutulungan nila ang isa't isa sa pagbabantay ng mga pugad. Samantala, kapag natapos na ang mga pugad ay nangingitlog ang mga cliff swallow ng 3 hanggang 6 na itlog. Pareho silang tumutulong sa pagpapainit ng mga itlog hanggang bumukas ang mga ito. Kapag naging inakay na ang mga sisiw ay parehong magulang ang nagpapakain at nag-aalaga sa kanila. Makikita rin sa kanilang kolonya ang pagtutulungan, kung saan minsan ay pinapakain din ng ibang magulang ang mga hindi nila anak. Ipinapakita nito ang pagiging mapag-alaga at tulungan ng mga ibon sa kanilang grupo. Noong una ay ginagawa ng mga cliff swallow ang kanilang mga pugad sa mga bangin. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natutunan nilang gamitin ang mga istrukturang gawa ng tao tulad ng tulay at pader ng mga gusali. Ipinapakita nito ang kanilang husay sa pag-angkop sa pagbabago ng kapaligiran. Number 6. Bowerbirds. Ang bowerbirds ay mga ibon na kilala dahil sa kanilang kakaibang talento sa paggawa ng mga structures na tinatawag na bower upang makaakit ng kapareha. Matatagpuan sila sa mga kagubatan ng Australia at New Guinea at bawat uri ng bowerbird ay may sariling style sa paggawa ng bower. Ipinapakita ng kanilang mga gawa ang pagkamalikhain at tiyaga nila sa paghahanap ng kapartner. Samantala, ang bower ay hindi isang pugad, kundi isang temporary structure na ginagawa ng mga lalaking bowerbird bilang paraan ng panliligaw. Gumagamit sila ng mga sanga, dahon, bulaklak at iba pang makukulay na bagay tulad ng bato, plastik at kahit mga piraso ng baso. Maingat nilang inaayos ang mga ito upang maging kaakit-akit at kakaiba. Kaugnay nito ay may 2 uri ng bower na karaniwang ginagawa nila, ang maple bower na isang vertical post na napapalibutan ng mga sanga at dahon at ang avenue bower na isang tunnel na gawa sa damo o sanga na maayos na nakaayos sa magkabilang gilid. Ginagawa ng mga lalaking bowerbird ang lahat para siguraduhing maayos, malinis at maganda ang kanilang bower. Kapag mas maganda ang pagkakagawa ay mas mataas ang chance nilang mapili ng mga babaeng ibon. Kapag tapos na ang bower ay naghihintay ang lalaking bowerbird ng mga babaeng ibon. Ngunit maingat pumili ang mga babae ng kapareha. Binibisita nila ang iba't ibang bower at tinitingnan kung alin ang may pinakamaganda at pinakamaayos na disenyo. Bukod sa itsura ay mahalaga rin sa kanila ang sayaw at kanta ng lalaking bowerbird. Tinitingnan nila kung gaano kahusay sumayaw at umawit ang lalaki dahil ipinapakita nito ang lakas at kalusugan nito. May ilang lalaking bowerbird na gumagamit din ng illusion o pandaraya. Inaayos nila ang mga dekorasyon para magmukhang mas malaki o mas maganda ang bower mula sa tamang angle. Kaya mas napapansin sila ng mga babae. Sa katunayan, ang kakaibang ugali ng mga bowerbird ay isang halimbawa ng sexual selection na isang proseso kung saan nagbabago ang katangian ng mga hayop upang mas madali silang makahanap ng kapareha. Sa paggawa pa lang ng bower ay ipinapakita na ng mga lalaking bowerbird ang kanilang sipag, tiyaga at talino. Kailangan nilang maging maayos sa pag-aayos ng mga bagay para magmukhang kaakit-akit ang kanilang gawa. Natuklasan din ng mga scientist na ang mga lalaking bowerbird na pinakamasipag at mahusay gumawa ng bower ay mas madalas mapili ng mga babae. Number 7, American Eagle's Nest. Ang American Eagle ay isa sa mga pinakakilalang agila sa North America. Bukod sa taglay nitong tapang at lakas ay kamangha-mangha rin ang kanilang pugad na itinuturing na isa sa pinakamalaking structure na gawa ng ibon. Ang mga agilang ito ay karaniwang matatagpuan sa tabi ng mga ilog, lawa o dagat dahil sa maraming pagkain dito tulad ng isda. Gumagawa sila ng pugad sa mga mataas na lugar para protektahan ang kanilang pamilya at magkaroon ng magandang view sa paligid. Samantala, ang pugad ng American Eagle ay kilala dahil sa sobrang laki at bigat. Ang bawat pugad ay may sukat na 2.5 hanggang 4 meters ang lapad at maaaring umabot sa 900 kilograms ang timbang.
Ginagamit nila ang mga sanga, patpat at damo sa paggawa nito. Sa bawat taon ay dinaragdagan nila ito ng bagong materials, kung kaya't palaki ng palaki ang pugad habang patuloy na ginagamit. Sa Florida ay may natagpuang pugad na may lapad na halos 3 meters at bigat na umaabot sa mahigit 1 tonelada. Sa loob ng pugad ay naglalagay ang mga agila ng malambot na damo at balahibo para maging komportable at mainit ang kanilang mga inakay. Kahit mabigat at malaki ay sinisiguro nilang matibay ito upang makayanan ang malakas na ulan at hangin. Gayun din naman ay maingat ang mga American Eagle sa pagpili ng lugar para sa kanilang pugad. Kadalasan ay naghahanap sila ng matataas na puno tulad ng pine o cypress na malapit sa mga ilog o lawa. Mahalaga sa kanila na nasa tabi ito ng tubig dahil dito sila madaling makakakuha ng pagkain. Bukod dito ay gusto din nila ang mga tahimik na lugar para maiwasan ang anumang aberya mula sa tao o iba pang hayop. Kapag wala namang puno, minsan ay gumagawa sila ng pugad sa mga bangin o matataas na bato para masiguro na ligtas ang kanilang mga anak mula sa mga mandaragit tulad ng uwak o raccoon. Sa ganitong paraan ay nakakasiguro silang protektado ang kanilang pamilya at madali rin nilang mababantayan ang paligid. Sa katunayan ay hindi basta iniiwan ng mga American Eagle ang kanilang pugad. Inayos at dinaragdagan nila ito taon-taon upang maging mas matibay. Ang bawat bagong sanga o patpat na idinadagdag ay nagiging bahagi ng lumalaking structure. Kung minsan ay napipilitan silang gumawa ng bagong pugad kapag nasira ang luma o kung hindi naligtas ang location. Number 8. Argentine Ant Colony. Ang Argentine Ant Colony ay isang kakaibang sistema ng mga langgam na kilala sa kanilang husay sa pagtutulungan at mabilis na pagdami. Ang mga langgam na ito ay nagmula sa Argentina. Karaniwan silang matatagpuan malapit sa mga ilog, ngunit dahil sa paglipat ng mga tao at produkto, ay kumalat na sila sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Europe, Asia at North America. Samantala, ang Argentine ants ay kilala sa pagbuo ng tinatawag na super colony. Sa karamihan ng mga langgam, ang bawat colony ay hiwalay at madalas nag-aaway kapag nagkita. Subalit kakaiba ang Argentine ants dahil kahit mula sa magkaibang colony ay kumikilos sila na parang bahagi ng iisang pamilya. Hindi sila naglalaban at sa halip ay nagtutulungan upang mas mapalakas ang kanilang grupo. Kaugnay nito, isa sa pinakamalaking super colony ng Argentine ants ay matatagpuan sa Europe mula sa northern Italy hanggang sa northern Spain na umabot sa 6,000 kilometers. Sa ganitong laki ay meron itong milyon-milyong langgam at libu-libong reyna. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ay mabilis silang nakapagtatayo ng mga bagong pugad at nasasakop ang mga lugar na kanilang nililipatan. Karagdagan pa dito ay mahalaga rin ang komunikasyon sa mga langgam na ito para manatiling maayos ang kanilang colony. Gumagamit sila ng pheromone, isang uri ng chemical na parang mensahe na nagsasabi kung saan matatagpuan ang pagkain o kung may panganib sa paligid. Dahil dito ay nagagawa nilang mabilis na makapagtayo ng daanan patungo sa pagkain at sabay-sabay silang kumikilos ng organize. Ang mga langgam ay meron ding kakayahang magpalit ng gawain batay sa pangangailangan ng colony. Halimbawa, ang mga manggagawang naghahanap ng pagkain ay pwedeng maging tagapagtanggol kapag may banta sa kanilang pugad. Dahil sa kanilang husay sa pag-angkop ay nagiging handa sila sa anumang hamon sa kanilang paligid. Bagaman kahanga-hanga ang sistema ng mga Argentine ants, ay nagdudulot din ito ng problema sa kalikasan. Bilang isang invasive species, ay mabilis nilang nasasakop ang mga lugar at napapalitan nila ang mga katutubong langgam at ibang insekto. Sa sobrang husay nila sa paghahanap ng pagkain, ay nauubusan ng ibang hayop ng mga likas yaman na kanilang kinakailangan para mabuhay. Number 9. Montezuma oropendola. Ang Montezuma oropendola ay isang uri ng ibon na matatagpuan sa mga kagubatan ng Central America, gaya ng Honduras, Costa Rica, Panama at Nicaragua. Bukod sa makulay nitong balahibo, ay kilala rin ito sa paggawa ng mahahabang pugad na nakabitin sa matataas na sanga ng puno. Ang mga pugad na ito ay maayos at matibay na nagpapakita ng husay ng ibon sa paglikha ng ligtas na tirahan para sa kanilang mga anak. Samantala, ang Montezuma oropendola ay may kayumangging katawan at dilaw na buntot. Ang kanilang tuka ay may halong itim at pula at ang balat sa paligid ng kanilang mata ay kulay blue. Sila ay malalaki na umaabot sa 35 hanggang 40 centimeters ang haba.
Bukod sa kanilang magandang anyo, ay kilala rin sila sa kanilang kakaibang tunog na ginagamit upang makatawag pansin sa mga kapareha at sa ibang ibon. Gayun din naman ang Montezuma Oropendola ay gumagawa ng mga pugad na mahaba at nakabitin sa mga mataas na sanga ng puno. Ginagamit nila ang mga dahon, damo at mga hibla ng puno sa pagbuo ng mga ito. Umaabot ng hanggang 2 metro ang haba ng kanilang pugad. Ang ganitong disenyo ay sinasadya upang protektahan sila mula sa mga mandaragit tulad ng ahas at iba pang ibon. Madalas ay maraming pugad ang sabay-sabay na nakasabit sa iisang sanga. Sa ganitong paraan ay sama-sama nilang nababantayan ang kanilang mga itlog at sisiw. Kung magkakasama sila, ay mas mahirap para sa mga mandaragit na umatake dahil nagbabantayan ang bawat isa. Sa kanilang grupo, ang mga lalaking ibon ang may tungkulin na gumawa ng pugad upang makakuha ng atensyon ng mga babaeng ibon. Habang gumagawa ng pugad, ay nagpapakita rin sila ng kanilang kagalingan sa pamamagitan ng mga kakaibang huni. Ang mga babae ay pumipili ng kapareha batay sa quality ng pugad. Kapag maayos at matibay ang pugad ng isang lalaki, ay mas malaki ang chance na mapili siya. Bagaman mahusay silang umaangkop sa kanilang kapaligiran, ay nahaharap pa rin ang Montezuma Oropendola sa mga banta tulad ng pagputol ng mga puno at pagbabago ng klima. Kung nauubos ang mga puno, ay nawawalan sila ng lugar na maaaring paglagyan ng kanilang mga pugad. Ang pabago-bagong panahon naman ay nakakaapekto rin sa kanilang kakayahang magparami at sa pag-aalaga ng kanilang mga sisiw. Number 10. Wasp's Nest. Ang pugad ng putakti ay isa sa mga pinakakahanga-hangang likha ng kalikasan. Ginagamit ito bilang tirahan at proteksyon ng mga putakti. Sa loob ng pugad ay nagaganap ang pag-aalaga sa mga itlog, paglaki ng mga batang putakti at pagtatago ng pagkain. Samantala nagsisimula ang paggawa ng pugad sa reyna na siyang nagtatayo ng unang bahagi at naglalagay ng mga itlog. Kapag nabuksan na ang mga itlog at naging mga manggagawang putakti, sila ang nagpapatuloy sa pagpapalawak ng pugad. Ang pugad ay binubuo ng mga maliit na butas na hugis hexagon. Dito inilalagay ang mga itlog at inaalagaan ng mga batang putakti o larva. Kaugnay nito, ang hugis hexagon ay mahalaga dahil nagagamit nito ng maayos ang space at nagbibigay ng tibay sa buong structure. Habang dumarami ang mga putakti sa colony, ay patuloy ding lumalaki ang pugad para magkasya ang lahat. Gayun din naman sila ay kumukuha ng kahoy at kinakagat ito gamit ang kanilang jaw. Inihahalo nila ang kahoy sa kanilang laway na nagiging malapapel na material kapag natuyo. Sa ibang pagkakataon tulad ng sa mga mud daubers, ay gumagamit sila ng putik sa paggawa ng mga tubular na pugad. Ang ganitong mga materials ay nagre-resulta sa magaan pero matibay na structure na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang colony. Ang pugad ay napakahalaga sa buhay ng colony. Dito nagaganap ang pag-aanak, pag-aalaga ng mga larva at pag-iimbak ng pagkain. Ang pugad din ang nagsisilbing kanlungan mula sa masamang panahon tulad ng ulan o hangin. Upang matiyak na ligtas at maayos ito, ay patuloy itong inaayos ng mga manggagawang putakti. Karagdagan pa dito ay may iba't ibang uri ng mga putakti at dahil dito ay iba-iba rin ang disenyo ng kanilang mga pugad. Halimbawa, ang paper wasps ay gumagawa ng pugad mula sa malapapel na material at karaniwang nakasabit ito sa mga puno o sa ilalim ng mga bubong. Ang mud daubers naman ay gumagamit ng putik para sa kanilang maliliit na pugad.